Okay, so in this video, we are going to tackle about indefinite integrals. So marami pa yung formulas, integration formulas, pero ayan lang yung magagamit natin for this set of problems. I have three set of problems. Okay, so hindi na tayo dadaan sa basic, doon na tayo sa medyo complicated na structure. Okay, so we have integral ng dx lang or 1. Or constant, kung may constant dyan, ito na yun, ADX. Okay, actually ano to ayun nga, integral ng ADX is na-factor out lang yung DX. So, integral ng DX, babalik lang yung dito, X plus C. Then, kapag sum naman, di, pwede mo siyang paghiwalayin lang. Then, ito, very well-known power rule, integral of x raised to n, x raised to n plus 1 over n plus 1. Wherein, n should not be equal to negative 1. Kasi pag negative 1, dito na yan papasok. Yung sa, eto. Di ba ang n raised to negative 1 ay ano naman yan? Parang reciprocal lang yan. Ayan. So, naging 1 over u. Ay, 1 over x in this case. Ito naka-x lang to. Ito naka-u. May algebraic substitution na kasi dito. Yun lang yan. Paras lang yan sila kaya pinagpantay-pantay ko yan. So, ito for the, yung logarithmic, natural logarithm. Diba? Or derivative ng natural logarithm, 1 over x lang naman yan. Then, yung pag may Euler's, naka-raise to variable. And yung favorite, roses are reds, violets are blue. Integral of u dv is equal to uv minus integral v du. The integration by parts. Sige. Wala talagang problems inulat dyan, no? Nakalagay. So, sulat ko na lang. So, let's solve first. Integrate this problem. The integral, pangit ng sana. Ang pangit ng, okay, the integral of what? 5 minus x e raised to x. E raised to 5x pala. dx. Okay, simplify. Ayan na agad. Ang gagawin muna natin dyan, ipasok muna natin. Pasok muna natin yung yung e raised to 5x. So, 5 e raised to 5x. Then, 5 e raised to 5x. Then, minus x e raised to 5x dx. Ayan. So, ayan na. Dito na papasok. Itong first row natin yung number 3. Ayan na. Yung number 3. Yung pag nag-integrate ka ng functions, sum or difference, so pwede mo lang silang paghiwalayin. So, yan yung first na gamit natin. Okay? So, pwede natin siyang paghiwalayin. Gawin natin integral of 5 e raised to 5x minus the integral of x e raised to 5x. Actually, may dx pa pala. Siyempre yung dx, pag may integral, siyempre may dx din talaga dapat yan. May variable of integration yan. O, lumalabas to sa board exam dati. Ngayon, application na lang eh. Ayan. So, ito, madali lang to. Ano yung susunod natin dyan? Itong constant. Integral ng may constant bago yung function. So, ito yan. So, ilalabas mo lang yung constant. Tapos, integral. Pwede ko ilabas lang tong 5. So, 5 integral of e raised to 5x dx minus integral of x e raised to 5x dx. Okay, so itong e raised to 5x, madali lang yan. Dito yan, e raised to something. O, e raised to 5x. O, dapat, kaya may u yan kasi yan na yung gagamitan natin ng u substitution. So, we'll discuss dalawang dito. Dalawang trigonometric procedure, integration procedure. So, first is yung by algebraic substitution. Though meron pa ibang substitution, trigonometric, and other similar, are random. Random nga ba yung term? Nakita ko lang sa book, random substitution. Yeah. Ni Sirman Peterson. And itong integration by parts. Yung trigonometric, that's for the next video. No? Di pa yan cover ngayon. So, ayun. Gusto niyo. Feel free to request. Gawin natin yan. Okay. So, ayun lang.
So, ayun na, integra ng e raised to 5x. Pero dapat, ayan, e raised to u yun, no? So, ililit natin, papalitan natin yung 5x ng u. Kasi dapat e raised to u du. Ayun, e raised to u du. Ito, yung u tapos u, dapat parehas yan sila. Ito, u du. Ayun, 5x. 5x tapos ito x lang. So, hindi yan pwede. So, ang mangyayari dyan, hatiin natin yan. Ganito siya ginagawa. So, iba yung, isasolve ko rin to hiwalay, tapos ako sila pagsasamahin. Okay, so, ang gagawin ko dyan ay, let, dito na tayo mag-let. Ito na yung u substitution. Gagawin natin ito, papalitan natin to ng u. Let u is 5x. So, ang derivative ng u, kailangan natin ng du. Derivative niyan ay 5, di ba? Hopefully, okay ka na sa derivatives. Pag napanood mo na to, nababalikan yun. So, du 5 and dx. Ayan. So, since dx lang yan, so isa-solve natin yan si dx. Ibig sabihin, parang nag-divide lang ako ng 5, di ba? Divide by 5. So, parang 1/5 du. 1/5 du is si dx. Kung papalitan ko na to. So, magiging ano na to? E raised to 5x, magiging ano na yan? E raised to u. E raised to u, kapalan ko pa nga. E raised to u. Ba't parang masyado makapal? Anong kapal na ito? O 3 nga. Parehas lang naman sila. E raised to u. Okay na yan. Then, ang dx, papalitan natin ng and 1/2 du. 1/5 du. So, 1/5 du. Pero si 1/5, di ba, pwede ko naman ilabas. Pag nilabas ko yan, maging 5/5. So, magka-cancel lang to. Di ba? 5/5. O kahit ilabas ko yan, constant naman kasi yun eh. So, anong nangyayari doon ay integral na lang yan ng e to the u du. Ayun na. Ayun na, masisimplify na natin yan. E to the u du, ito na yun. Parehas na sila. Integral e to the u du ay simply e to the u plus c. Ganun. E to the u du ay simply e to the u plus c. Pero ano yung u? Ang u natin ay 5x. So, e raised to 5x plus c. In this case. Pero may ano lang yung plus c. Since may isa pa. Yung plus c naman kasi dyan, constant of integration lang yan eh. So, ano lang siya? Either ma-add. Ma-add naman talaga yan para yung may C ka rito, may C ka rin dito. So, pag pinagsama, constant lang din yun. Diba? So, mamaya na lang natin ilagay yan. Ito naman, ano to? Paano naman natin i-express yan? Take note, may negative pa ha. So, ima-minus ko na lang yan dito. Ima-minus ko yung sa susunod. Okay, bring down ko na yung negative dito. Baka makaligtaan eh. So, ito, paano to? You have algebraic, tawag natin dyan, di ba, pag naka-raise to, kapag variable to, exponent, number yung exponent mo, algebraic yun. Pero kapag baliktad, number to, tapos variable yung exponent mo, so exponential na yun. So, we have algebraic, then exponential. Ito yung exponential. So, paano yan? Ayan na yung gagamitan na natin ng integration by parts. This one. Ito kaya ko malipat eh. And integration by parts tayo dyan. So, let mo na lang, ang gagawin mo dyan is, kailangan mo mag-let ano yung u, alin yung dv. Ganyan yung gagawin. So, ang technique dyan is sa pagpili ng u, may order tayo ng sinusunod. Sa pagpili ng u, dapat ito yung pagkasunod-sunod. Liyate or pwede ring aylate. Narinig mo ba yan? Liyate. So, ito ay logarithmic. Kung nauna yan, kung meron yan, yan yung gawin mo. Logarithmic, ito ay inverse trigonometric, basta inverse trig. Then, ito ay algebraic. Ito ay trigonometric.
And ito ay exponential. Ayan. So, alin yung nauna? So, ayan. Yung x ay algebraic. Yung e raised to 5x ay exponential. So, ang magandang gawin natin dyan ay, anong ililet yun natin? Yung algebraic, mas nauna siya eh. Pero kung may logarithmic or inverse trig, ito pwede itong magkapalit eh. Alam ko. May iba kasi sabi iLate. iLate naman. iLate. Liate yan eh. Liate. Pero yung iba nakikita ko iLate. I muna tapos LATE. Ganun. So, let you tayo. Mag-let you is yung x. Let u ay x. Then, ang du ay derivative niyan. Pero pag du yan, 1 dx to, di ba? Pero di ko na isusulat yung 1. Then, yung dv natin, ayun, ito ay gagawin natin. Express natin as ganyan. Yung dv naman natin ay, yun na yung e raised to 5x. O, in-integrate na natin yan, di ba? Ano pala yun? Ano ba in-integrate natin? Ayun nga, e raised to 5x. Parang e raised to ano lang pala yun? Iba pala yung kanina. Sige, sige. So, mabilisan lang. Ito na yung ginagawa yan. Di ba pag chain rule, um, kapag chain rule kasi, actually DVDX pala yun. Kapag chain rule, di ba, para ano, pag dinerivative mo yan, e raised to 5x times 5. Di ba, derivative niyan. O, ang reciproc, ang ano yun, ito, kapag sa integral na tayo, reverse chain rule, imbis na i-multiply mo, i-divide mo. 'Di ba? Parang e raised to 5x pa rin, pero 1 over 5 na. Yung derivative nito, 1 over 5 e raised to 5x. Do pwede mo rin naman siya ipakita ng nakaganito. Para ano, let u raised to x lang, 5. Tapos ang du 5 dx. 'Di ba? So magiging 1/5. Eh no, ito yung papalit mo. Nagkataon lang kasi dito may 5 ka sa labas, kaya na-cancel 'yun. Pero kung wala, over 1, naging 1/5 yan. Naka-multiply ka sa 1/5. So, ayan. Ux, du dx, dv dx. Ayan na. Integrate, ilagay na natin. Integral of x, e raised to 5x is equal to, ayan, integral of u dv na yon is equal to uv. Ang u natin ay x. Ang v natin ay 1/5 e raised to 5x minus the integral of v du. Minus the integral of v, 1/5 e raised to 5x tas du. V du. Du ay simply dx. O, ayun. Tama? Ito na ba yung integrate natin kanina? 1/5 naman. Iba naman siya. Baka madali. So, ayusin natin to magiging parang 1/5. Anayin natin yung constant, x e raised to 5x. Ito, same lang din kanina, ilalabas mo na lang si 1/5. Pag nilabas mo si 1/5, integrate ng e raised to 5x ay, di ba, 1/5 ulit. So, 1/5 times 1/5, naging 1 over 25. No? E raised to 5x. Ayun na yun. So, that will be equal to, okay na ba yan? E raised to 5x. Okay, so 1/5. Okay na yan, yan na yun eh. 1/5. Ayan. So, kung ilalagay na natin yan dito, i-bring down na natin yan. May negative pa. 1/5 x e raised to 5x minus 1 over 25 e raised to 5x. Pero ayan na yung may plus c since ano na yan, pinagsama mo na sila. Though dito may plus c, pero may plus c. But every integrate mo may plus c. Pero kasi magsasama lang din naman yung plus c sa dulo eh. Magiging iisang plus c lang yan sila. O, e raised to 5x. Then pag distribute na natin, naging minus 1/5 x e raised to 5x. Negative times negative, magiging positive. 1 over 25 e raised to 5x. May masisimplify pa ba dyan? Yes, e raised to 5x to e raised to 5x yan.
So, pag-add mo na lang, yung coefficients nila, 1 to, 1 over 25, 25 times 1, 25 plus 1. 25 times 1, 25 plus 1, 26. Then 26 over 25 e raised to 5x. Actually, may plus nga yun. Minus 1/5 ng x e raised to 5x plus c. Haba? 26 over 25 e raised to 5x minus 1/5 x e raised to 5x plus c. So that's the final answer. Palinahan na yun. Nakukuha yan. Okay. So another problem. Solve ulit tayo. Involving, ano naman to? Algebraic substitution mainly. Algebraic substitution. Pangalawang problem ay this. The integral of x square root ng 3 minus x dx syempre. Ayan. Use substitution tayo dyan kasi mahirap siya integrate pag ganyan lang. Pero, if ito nilet mo as u, di ba may x naman dito? So, mas masisimplify yun. Pag ito yung u, naka-raise to 1/2 lang siya since naka-square root. Pwede yun. Yung algebraic substitution. Let u is 3 minus x. So, pag itong x, papalitan na natin, magiging x equals 3 minus u. No? Then, ano yung di-differentiate na natin? Naka-u na tayo, naka-express na tayo in terms of u. So, dapat kunin natin yung du na ito. O yung dx na lang. Differentiate na lang natin. Pwede naman. Parehas lang naman yan. Tatanggal si 3. Yung dx na lang para walang maging negative. O, differentiate natin yan. Differentiate natin yung x dx is equal to derivative ng 3, 0. Then, derivative ng ui. Yan, du. Ayan na. Du. dx is du. So, integrate. Ang x, papalitan na natin 3 minus u. Tapos, square root ng u. Pero di ba, alam naman natin ang square root ay ano lang naman yun. Note na ang square root of x ay x raised to 1/2. Di ba? Kasi ito ay para automatic naman to na index nga ay 2. So, pag ito naman exponent yan ay 1. So, pag convert mo to fractional exponent, x raised to 1/2 lang. So, isi-skip ko na yung step na yon. Erekta ko na siyang u raised to 1/2. Then yung dx, papalitan ko ng negative du. Labas ko na lang yung negative. Lagay ko na yung du. Ayan. Then, pwede ko na siya i-distribute. Negative integral ng 3u 3u raised to ano na lang 3u raised to 1/2 minus u ito u raised to 1 tapos 1/2 2 times 1 2 plus 1 3 3 halves lang yun minus u raised to 3 halves du na to. Okay, so di ko na yun ipaghiwalayin. Okay na. Erekta ko na. Alam naman na yun, no? Napakita ko naman na kanina. So, ang gagawin ko na dyan ay copy lang negative uli. Tapos ito, integrate na natin yan. 3u. Ito na. Yung power rule. Ito. Oh, ayan. So, ito naman yung gamitin natin. The well-known power rule. And, ayan, dyan na tayo. Ayan na yung magagamit natin. So, yan yung parang 3x raised to something. Though, pwede mo namang i-factor out yan. Sige na nga. Ayan na. Isa-isa na lang natin. Sige. So, pwede ko na siya i-factor out. Lipat ko na lang yung ano. Baka naka-negative to. Negative integral ng 3u raised to 1/2 du. Tapos negative times negative maging positive. Tapos integral na yun ng u raised to 3 halves. Du. Ayan, kita naman ano. O yung 3, pwede natin yung ilabas.
Ilabas ko na lang Ilabas ko na siya, negative 3 na to. Negative 3. O yan, u raised to 1 raised to 1 half. O, parang naka-express na siya na ganun, di ba? Nakaganito. U raised to n, 1 half. So, ang formula niyan, copy mo lang yon pero lagyan mo add mo ng 1. Sa denominator, copyhin mo yung exponent niya. So, negative 3, integral ng u 1 half, u raised to 1 half plus 1, over 1 half plus 1. Then, syempre, pag wait, wala na to. Wala na to kapag na-applyan mo na yan ng integration. Okay, plus the u raised to 3 halves plus 1 over 3 halves plus 1. Ganun. Ano pa? Ay, may plus C na yan. Tapos na tayo mag-integrate eh. Okay, so simplify. U raised to 2 times 1, 2 plus 1, 3 halves. Tapos 3 halves din to. Diba? Parehas din sila eh. Yung numerator and denominator parehas. 3 halves plus 1, 2 times 1, 2. 3, 4, 5. 5 halves. Lower, 5 halves din. And plus C. And then, ito, mafi-flip to. Parang nangyari dyan, pag nag-divide ka ng 2, 3 halves or 5, pwede mo i-calculate. Parang negative 3 divided by 3 halves. Ano mangyayari dyan? Mafi-flip yung 3 halves. Magiging 2/3. Pag minultiply mo, di ba? Magiging negative 2 na lang to. Negative 2 u raised to 3 halves. Plus, ito magiging 2/5. Mag-flip lang yung sign. Yung huli na i-gets naman yun. Ito, 5 halves yung flip, di ba? Alam na yun. Reciprocal lang naman yung 1 over 5 halves. So, reciprocal nun. Then, 2 u raised to 5 halves. Still plus C. Okay? Okay. And then, ito, unahin na natin yung Unahin na natin yung positive. 2/5. Yung u, palitan na natin. Ano yung u natin? 3 minus x. 2/5. 3 minus x raised to 5 halves minus 2. Ang u natin, 3 minus x raised to 3 halves. Ay, hindi mo na yun masisimplify. Plus c. So, that's it. Ah, ayan. 2/5. 3 minus x raised to 5 halves minus 2. 3 minus x raised to 3 halves plus c. Another is magano ulit tayo. Ito nagamit pala natin to, no? Nagamit natin yan. Ito, di natin nagamit. So, susunod dito. Magagamit yan. Ulit tayo sa UV minus integral video. Ito, mag-integration by parts ulit tayo. Pero ito ay parang ano na lang din, bonus na lang din. What if pinapa-integrate sa'yo to? Di ba alam mo na ito, ang integral ng d over u ay ln u. What if in-integrate mo yung ln lang? ln x, ln u, ganyan. Okay? So, gawin natin. Bonus lang. So, pandagdag lang sa formula kasi minsan binibigay ito eh. So, what if baga nasa table nila. What if pinapa-integrate yung ln x? Ano sagot mo dyan? So, ang gagawin natin dyan is, balik tayo dito sa mag-integration by parts tayo para dyan. Okay, parang integration by parts, ln x lang meron. Di ba may dx pa yan? Ang dx ay 1 dx and algebraic yun. So, ito ay logarithmic. Di ba? Logarithmic in this case. So, ayan yun, mauuna siya. ln x. I-read ko naman. Ito yung ln x. Example, ln x. ln x. Logarithmic yun. Then, nandito yung algebraic 1. So, unahin mo yung logarithmic. So, yun yung gagawin mong u. So, let
u equals yan, ln x. Kasi, the reason why is dapat mag-iisip ka ng u na pag dinifferentiate mo, magiging simple siya. Ano ba pag dinifferentiate mo yung ln x? Yun yung kanina pinakita ko. Ito, naka-integrate lang. So, pag biniliktad mo, dinifferentiate mo to, ito yung lalabas. 1 over u. Diba? So, this one will be dui 1 over x dx. Ganun. So, what if, paano yung yung dv? O yung dv natin, yun na yung dx. Pwede yan. Pag i-integrate natin, integral ng dx ay x, di ba? Integral ng dx ay x. Pero syempre, di na natin lalagyan ng plus c. Ito, nagamit ulit to. Integral ng dx. Tapos, ito, okay na yun. Nagamit na natin yung nilagay ko. Ito, nagamit din. Di ba? So, copyhin natin. Integral ng u dv. Ang u natin ay, ito lang din naman yun. Copyhin ko na lang. Ay, kumakopya. Sige na nga. So, integral ng u dv, ang u natin ay ln x. Ang dv natin ay dx. Is, again, uv. U natin ay ln x. U times v, o times x. Minus the integral of v du. Ang v ay x, tas ang du ay 1 over x. Di ba na-simplify? 1 over x dx. Ayun, so magka-cancel tong xx. May 1 lang yan. So that will be x, unahin ko na yung x. Tas ln x minus, kopya, integral lang dx. Balik lang, integral lang dx ay simply x plus c. X na lang. And dito na yung plus. Ayun na yun. Ang integral ng ln x dx ay simply x ln x. Ay, another formula yan. Kasi sa iba, binibigay yan eh. I mean, sa ibang reference, integral ng ln x dx ay x ln x minus x plus c. Na-derive natin by using integration by parts. So what if, what ako naglagay ng logarithms dyan? So what if pinapa-integrate sa'yo to? Integral ng x ay ln x raised to 5. Ngayon, may constant ka. So recall, na yung logarithms, pag may logarithm ka, yan, logarithm, yung letter C, and logarithm, pares lang naman yun sa ln. Yung ln lang kasi ay naka-base E. Open na natin. ln ng something. So, yan yung x naka-cube, no? X to the 5th pala. Equal lang yan sa, pwede mo yung ibaba. 5 times kopya mo lang yung log m. Kopya mo lang yung log x, ln x. Pwede yan, ganyan. So, 5 ln x. So, ibig sabihin, ito lang din, yung naging constant lang yung 5. Di ba? So, mangyayari dyan, equal lang yan sa 5 ln x. Integral ng 5 ln x. Pwede natin i-factor out yung 5. So, basically, integral lang yan ng ln x. Di ba? 5 times integral ng ln x ay 5 times, ito na lang yun. Ito lang yun, no? X ln x minus x. X ln x minus x plus c. Ito, another formula. Tandaan na lang din. Pero at least, alam mo naman na paano din siya ma-derive, di ba? So, distribute 5x ln x minus 5x plus c. Ganun. Bonus lang yan. 5x ln x minus 5x plus c. And that's it for this problem. Sundan natin to ng iba pang algebraic or integration procedures. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.